Kabanata 461. Pagpigil. Ang aksyon ni Sawyer Xavier ay nagpakita na wala siyang paggalang kay Carson York. Walang pakialam si Carson sa kabastusan ni Xavier, hinayaan siyang umalis nang walang sinasabi. Ito ay isang nakakadismaya na tanawin. Pinapalis mo ba siya ng ganoon lang, King York? May tumawag sa gitna ng karamihan. Ito ay hindi tama. Kung mananatili kang tahimik, alam mong hindi ito magkukumbinsi sa amin sa iyong mga kakayahan, di ba? Sa sandaling iyon, may mga bulungan at bulungan sa gitna ng mga tao habang nagsimula silang mag-usap sa kanilang sarili. Sa lahat ng oras, si Carson ay nakaupo ng matatag sa kanyang upuan. Sa mga bintana, nakita ni Tear Summers ang buong pagtatalo at nagkaroon ng malabong ngiti sa kanyang mukha. Arg! Isang hiyaw ng sakit ang narinig mula sa ilalim ng Skylight Restaurant. Marahas na nanginig ang puso ng lahat. Katutubo, tumayo sila mula sa bilog na mesa at sumugod sa mga bintana. Ang mga bodyguard ni Sawyer ay, sa sandaling ito, nakahiga sa lupa, inaapakan. Siya ay napuno ng dugo, at ang kanyang mukha ay labis na namamaga. Pilit na tinapakan ni Joshua Murray ang mukha ni Sawyer na parang sinusubukang basagin ang kanyang bungo. Humihirit na parang baboy sa katayan, ang sigaw ni Sawyer ay nagdulot ng nakakatakot na damdamin sa puso ng lahat. Naglabas si Jay Blade ng kutsilyo mula sa kanyang bulsa at tumingin, ngumisi, kay Sawyer. Ano ang sinusubukan niyang gawin? May tumawag sa gitna ng mga tao sa itaas. Nakilala nila si Jay, na anak ni Carson. Sandali lang. Nagkatinginan sila sa takot at pagtataka. Yumuko si Jay at iwinagayway ang kutsilyo kay Sawyer. Nakakasira ka lang, hindi ba? Malugod kang inanyayahan ni King York sa piging, at nang ahas kang dumating ng huli. Ayos lang iyon. Pero ang hindi ay ang katotohanang pinahiya mo siya sa publiko. Sabihin, gusto mo bang kunin ang titulo ng Riverdale King sa halip? Ang mukha ni Sawyer ay isang kahindek-hindek na gulo. Don't threaten me, you brat. Alam kong pinaponte ka ni Carson York dito para lokohin ako. Kung nasa iyo ang mga bola, bakit hindi mo ako patayin ngayon? Tinatakot mo ba ako? Sagot ni Jay. Haha, hindi ako noon. Sa halip, taya ako na kulang ka sa mga bola upang gawin ito. Kami, ang pamilya Xavier, ay may malapit na relasyon sa mga kilalang pamilya sa Timog. Mawawasak ang pamilya York, pangako. Umalaklak si Jay. Narinig ko na ang parehong mga salita mula kay Julian Quintes kalahating buwan lang ang nakalipas. So sa tingin mo mas may kakayahan ang pamilya Xavier kaysa sa pamilya Quintes? Umungad sa mukha ni Jay ang isang pagpatay na layunin. Noon naunawaan ni Sawyer ang kalubhaan ng sitwasyon. Lumaki ang mga bisperas niya nang sabihin niyang, ikaw ba talaga? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Sagot ni Jay. Itinuro niya ang pinakamataas na palapag ng Skylight Restaurant at sinabing, nanonood ang lahat. Ipinapangako kung mamamatay ka sa isang malagim na kamatayan. Hindi namin gustong gawin nila ang parehong bagay na ginawa mo, hindi ba? I call this the deference method, you know. How dare you? Nasa likod ko yung mga tao sa South. Bago matapos ni Sawyer ang kanyang pangungusap, inipit ni Jay ang kanyang kutsilyo sa ulo ni Sawyer. Ang talam ay pumasok sa kanyang bungo mula sa bibig at malinis na lumabas sa likod ng kanyang ulo. Ang karamihan ng mga tao na nakatingin sa eksena mula sa itaas ng Skylight Restaurant ay natigilan, walang imak. Ito ay lubos na kaagresibuhan, isang eksenang diretso mula sa kaibuturan ng impyerno. Ang kanilang paghamak kay Carson ay agad na napalitan ng matinding takot. Kahit na siya ay higit sa 50 taong gulang, marami ang tila nakakalimutan kung gaano siya kalupit sa edad na 20. Hindi siya naging mahiyain dahil sa kanyang katandaan. Hindi, mayroon na siyang mga tao upang isagawa ang kanyang mga kagustuhan. Umupo si Carson sa mesa, umiinom ng alak. Sabi niya, sa tingin ko sapat na ang nakita mo. Uminom tayo. Walang tumanggi habang nakaupo silang lahat at itinaas ang kanilang mga baso sa isang toast sa Riverdale King. Gabi na noon, at maliwanag ang buwan. Pagkatapos ng piging, bumalik si Carson sa kanyang tirahan sa Prime City. Kasama niya si Tear, na kinailangang magpalipas ng gabi dahil sa ilang kakaibang pangyayari. Ang unang ginawa ni Tear pagdating niya ay binigyan si Zeppelin Wade ng ilang pointer sa kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Matapos matiyak na ang bagong pamamaraan ng reversal blade ay walang anumang nakakapinsalang epekto, umalis siya patungo sa veranda.
Sina Carson at Tyr ay umiinom ng tsaa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Akala ko ngayon ka lang nag-check out sa handaan. Uminom si Tyr ng kanyang tsaa at ngumiti. Ngumisi si Carson at sinabing, sa tingin mo matanda na ako, hindi ba, Tyr? Hindi naman. I was just contemplating the fact that we have many concerns as we grow old, and when that happens, we are not as ruthless as we are used to be. Tumango si Carson. Tama ka. Kaya naman kailangan nating magpakatatag para protektahan ang mga bagay at mga taong mahal natin. Kinapa nila ang kanilang mga salamin. Back to the point, Mr. York, akala ko ikaw ay hindi ka pani-paniwalang nagtrabaho na nagbibigay ng halimbawa sa mga patriarch na naroroon sa piging. Nakita mo ba ang mga reaksyon nila? Akala ko ang ilan ay paralisado sa takot na makita ang nangyari. Magaling din ang approach ni Jay. I suppose nobody will have a good sleep tonight after seeing what he did. Hahaha. Tumawa si Carson. Siyempre, ito ang gusto nating makita. Yet, marami pa tayong kailangang gawin para tuluyan na silang magsumite. Oh, ito ba? Inilapag ni Tyr ang baso sa mesa at nagtanong, more drama. Sumagot si Carson, alam mo na ang lahat ng ito, hindi ba? Tyr, nagdulot ka ng kaguluhan sa paglalakbay mo sa Man of the North. Kabanata 462. Ang katapusan ng pamilya Xavier. Umiling si Tyr Summers. It was nothing, to be honest. I merely ended Victor Kirkman's life. Iyon ay hindi nakakaapekto sa Summers family, though, the old woman can raise a new successor in no time. Ma'am. Tumango si Carson York at sinabing, nagiging delikado na ang sitwasyon. Nakikita ko ang isang marahas na namumuong bagyo sa abot tanaw. Kung tama ang tansya ko, hahampasin ng matandang babae at ito ay malapit na. Tumango rin si Tyr. Kailangan nating bilasan ang ating mga lakad. Kung hindi, lahat tayo ay mamamatay sa ilalim ng napakalaking lakas ng pamilyang Summer. As the super family in the north, that is possible. We must begin our attack in the south. As far as I know, the prominenting families here in the south have been fighting each other for years. This is the perfect time for sa amin upang sumakay at kunin ang mga samsam ng digmaan, sagot ni Carson. Oo. Nagpatuloy si Tyr, ang mga manlalaban sa timog ay hindi kailanman katugma ng mga manlalaban sa hilaga. Sa kawalan ng timbang na iyon, ang hilaga ay nangingibabaw sa timog sa mahabang panahon. Bukod dito, ang labanan sa kapangyarihan sa pagitan ng mga kilalang pamilya sa timog ay nagbigay ng pagkakataon sa hilaga na ilagay sila sa ilalim ng isang stranglehold. Panahon na upang baguhin ang katotohanan. Tumayo si Tyr at tumingin sa full moon na nakasabit sa langit. Napapagod na ako. Good night. Ikaw din, sagot ni Carson. Ito ay isang magandang gabi, kalmado at tahimik, ngunit sino ang nakakaalam kung anong karahasan at kalupitan ang itinago sa ilalim ng harapan ng kapayapaan. Kinaumagahan, magkatapat na nakaupo sina Tyr at Carson sa iisang veranda. Pareho silang may tsaa. Tumingin si Tyr sa pagsikat ng araw sa silangan at sinabi, nakuha ko ang balita ngayon na nawala ang pamilya Xavier kagabi. Ang pamilya Xavier ng Salem City ay lubos na nawasak. Naglaho sa balat ng lupa nang walang kahit isang bakas. Nagulat si Tyr sa bilis at paraan ng nangyari. Ang iba't ibang mga patriarch sa Riverdale City ay walang takot matapos malaman ang balita. Kahapon lang ng hominy ni Sawyer Xavier, ang pinuno ng pamilya Xavier, si Carson York, lahat ay dahil suportado siya ng kilalang pamilya sa Timog. Walang inaasahang mamamatay siya kaagad sa kamay ni Carson. Akala ng lahat ay tapos na ang bagay. Para sa oras ng pagiging marahas. Marahil ang pamilya York ay magpapasya sa isang plano ng aksyon upang harapin ang galit ng pamilya Xavier at ang kilalang pamilya ng Timog. Isang gabi lang ang kailangan para tuluyang maglaho ang pamilya Xavier. Nakakatakot. Sino pa ba ang nasa tamang pag-iisip ngayon na kakalabanin si Carson? Ibinaba ni Tyr ang kanyang tasa ng tsaa at tumingin kay Carson na nakapikit ang mga mata. Tanong niya, ni kahit isa sa mga kilalang pamilya sa Timog ay hindi kayang gawin ang pamilyang Xavier ng ganoon na lang. Paano mo ito nagawa? Hahaha. Tumawa si Carson. Easy. Hindi ko kaya naaalis ang mga ito sa isang gabi, ngunit hindi imposible kung naghanda ako ng maaga. Ang lahat ay nakaset up at nasa lugar, naghihintay para sa akin na hilahin ang gatilyo.
Inasahan na ito ni Tyr, ngunit hindi niya maiwasang mabigla nang marinig iyon ng personal mula kay Carson. Maagang alam ni Carson ang intensyon ng pamilya Xavier. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimula siyang magayos upang maalis ang mga ito. Kailangan lang niyang makapasok si Sawyer sa bitag na maingat niyang itinayo. Lahat ng nangyari kahapon ay nasa inaasahan ni Carson. Marahil, ang pamilya Xavier ay tiyak na mapapahamak sa simula pa lamang. Ang pagkamatay ng pamilya Xavier sa napakaikling panahon ay siguradong takutin ang iba pang mga pamilya sa Riverdale City. Walang maglalakas loob na labanan si Carson sa maraming taon na darating. Ang kanyang posisyon bilang Riverdale King ay sa wakas ay natiyak. Nagulat si Tyr sa kanyang ulo at napabulalas, mabuti na lang at hindi tayo magkaaway. Kahit na mapaalis kita, ano ang magagastos? Umiti si Carson. Ang pagtanggap ng papuri ni Tyr ay kanyang karangalan. Kung ikaw ang Riverdale King, sigurado ako na ang iyong pamamaraan ay mas mahusay. Gaya ng sinabi ko kanina, marami ang darating para sa atin, maghanda ka. Spend some time with your family before everything comes to us. Gagawin. Tumango si Tyr at babalik na sana sa Con City nang sumiklab ang away sa labas ng tirahan ng York Farm Miley. Nagpalitan ng tingin sina Tyr at Carson at nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan. Sina Jay Blade at Dixon Watt ay nasangkot sa isang malaking labanan. May kutsilyo si Jay sa kanyang kamay habang si Dixon ay nakikipaglaban ng walang kamay gamit ang itim na rucksack sa kanyang likod. Sa pakikipaglaban ng walang kamay, madaling talunin ni Dixon si Jay nang hindi man lang ginagamit ang kanyang mga nunchucks. Bakit siya nandito? Nagulat si Tyr nang makita si Dixon. Stop it! Kumunot ang noo ni Carson. Agad na itinigil ng dalawa ang laban nang marinig ang pagsaway ni Carson. Malubhang nabugbog si Jay sa laban at mukhang nanlumo. Ako si Dixon Watt mula sa West Suez. Ikinalulugod kong makilala ka, Mr. York. Si Dixon ay nakakagulat na magalang. Bahagyang nagulat si Carson na mabilis na sinabi, ikaw, Dixon, huwag kang mag-alala tungkol sa mga formalidad. Noong huling narito siya, hindi binisita ni Dixon si Carson. Ito ang kanilang unang pagkikita. Ibinaling ni Carson ang atensyon kay Jay. With a solemn expression, he asked, Jay, bakit mo siya inaaway? Ama, siya. Ang ilang mga salita ay mahirap sabihin. Kabanata 463. Tulala. Sinabi ni Dixon Watt, Mr. York, pumunta ako dito sa kagustuhan ng aking lolo na hingi ng kamay ni Connie sa kasal. Ano? Natarante si Tyr. Ano ang nangyayari? Ilang araw lang ang nakalipas nang ipaanal nila ang kanilang kasal. Kabaligtaran ng mga pangyayari. Panoorin mo, ano ka? Hindi papayag si Connie dito. Hindi kanya gusto. You better give up. Otherwise, I will not go easy on you. Galit na galit si Jay Blade. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at sinugod si Dixon. Ito ang dahilan kung bakit sila nag-aaway kanina. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Jay? Lumabas si Connie York sa York residence at agad na pinigilan si Jay. Nagulat siya. Connie, akala ko ayaw mo sa arranged marriages. Kinansela mo ang kasal dati, pero naglakas loob siyang puntahan at guluhin ka ulit. Huwag kang mag-alala. Papatakbo ko siya gamit ang aking mga kamao. Ang sumunod na sagot ni Connie ay natigilan sa lahat ng naroon. She shook her head and shifted her gaze to Dixon. I didn't expect you to come looking for me, however, I will give you a chance and spend some time with you. Ano sa lupa? Napatulala si Jay. Lalong palayo si Connie sa pagkakahawak niya. Kahit na wala siyang masyadong pag-asa na suklian niya ang kanyang nararamdaman, nakababatang kapatid pa rin niya ito, at lagi niya itong inaalagaan at poprotektahan. Gayunpaman, sa sandaling ito naisip ni Jay na siya ay hindi maintindihan. Tinampal ni Tyr ang ulo niya. May kutob siya sa kafe na may gusto si Connie kay Dixon. Parang tama ang intuit ayon niya. Paano kaya mabilis magbago ang nararamdaman ni Connie, parang kay Tyr dati, at ngayon ay si Dixon? Ahaha. Tumawa si Carson. Nagulat siya ngunit nasiyahan sa desisyon ng kanyang anak. Inaanyayahan si Dixon sa loob ng bahay, tumingin siya kay Tyr at sinabing, may bisita tayo ngayon, Tyr. Bakit hindi ka magstay for another night? I am fine. Iwinagayway ni Tyr ang kanyang kamay. Hindi ako ang isang naghahanap ng manugang dito. Mas gusto kong magpalipis ng oras kasama sina Winifred at Blair. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at umalis.
Tinalubong ng tingin niya si Dixon habang naglalakad siya palabas. Nakangiting tumango si Tyr kay Dixon. Tumingin si Dixon, ngunit tumingin siya sa paalis na lalaki na may kakaibang tingin. Malugod na tinanggap ng pamilya York si Dixon. Parehong natuwa sina Carson at Heather na malaman na dumating siya sa lahat ng paraan upang mag-propose. Pagsapit ng hapon, nag-date sina Dixon at Connie sa hanggaring palalimin ang kanilang relasyon. Ito ay medyo mabilis, ngunit hindi ba ito ang ginagawa ng mga kabataan ngayon? Gayunpaman, hindi ito ang petsa na kanilang inaasahan. Si Dixon ay isang martial arts fanatic. Bukod sa pag-iisip tungkol sa pagkatalo sa iba pang mga martial arts masters, siya ay medyo mababa ang emosyonal na katalinuhan. Lalo na pagdating sa opposite sex, siya ay isang ganap na tulala at naging mapurol gaya ng naiisip. Ilang oras silang nakaupo sa bench sa plaza, nag-iisip kung ano ang sasabihin para magsimula ng pag-uusap. Gustong pag-usapan ni Connie ang tungkol sa pinakamainit na bituin sa pelikula, ngunit inilabas ni Dixon ang kanyang maliit na kwaderno at sinimulang ipaliwanag kung paano niya hinamon ang higit sa 60 tao na nakalista sa kwaderno. Kailangan lang niyang manalo ng 30 hamon para maging tunay na dalubhasa. Si Connie ay tumingin kay Dixon sa pagkataranta. Kung siya ay hindi alam ng mas mahusay, naisip niya na isang nasisiraan ang sumunod sa kanya. Nauuhaw ako. Pwede mo ba akong bilhan ng maiinom? Tanong ni Connie. Oo naman. Tumakbo si Dixon sa malapit na tindahan at bumalik na may dalang 2 bote ng tubig sa kanyang kamay. Inabot niya ang isa kay Connie. Kinuha ito ni Connie at binigyan ng konting twist ang cap. Hindi ko mabuksan. Pwede mo ba akong tulungan? Biglang tumawa si Dixon. Your hands work fine. Bakit hindi mo mabuksan? Anong ibig mong sabihin? Basically, hindi pinuputol ang tendons at ligaments mo sa kamay mo. So, you will be able to twist open the cap. My grandfather always said he is going to do that to me. I heard you used to be a mischievous little girl, tama. Kung mayroon kang lolo na katulad ko, matagal ka nang namatay. Nagtatakang tumingin si Connie. Pagkatapos nito, iminungkahi niya na manood sila ng isang pelikula na sinangayunan naman ni Dixon. Tutal, nakikipag-date siya sa kanya. Kung ano ang gusto niyang gawin, susundin niya ito. Anong gusto mong panoorin? Bakit hindi ka pumili ng pelikula? Itinuro ni Connie ang ilang poster ng mga romantikong pelikula na kasalukuyang palabas sa sinehan at nagtanong. Umiling si Dixon. Are there any action films instead? Muling natahimik si Connie. Ginugol nila ang hapon at ang natitirang bahagi ng gabing magkasama, ngunit naisip ni Connie na medyo malayo si Dixon sa isang lugar, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri sa kung ano iyon. Medyo gabi na nang lumabas sila ng sinehan. Tumingin si Connie sa kanyang relo at sinabing, medyo gabi na ngayon. Mag-overnight tayo sa ibang lugar kundi sa bahay. Tinala mo ba ang iyong identification card? Siyempre, ginawa ko. Kailangan dala ito sa tuwing lalabas ako. How about you? Sagot ni Dixon. I did not. Umiling si Connie. I suppose we can get only one room in the hotel. You did not. Nagulat si Dixon. That is not going to work. Without your identification card, you cannot stay in the hotel. Let me send you home. Walang salitang makapaglalarawan sa kasalukuyang nararamdaman ni Connie. Inilabas niya ang kanyang mga susi, at walang pakialam na itinapon iyon sa pond sa malapit. Nako, nalaglag ko ang mga susi sa lawa. Mahihirapan lang ako sa pamilya ko kung kakatok sa mga pinto ngayong gabi na at gabi na sa ibang lugar. Splash! Dumiretso si Dixon sa tubig at lumabas pagkalipas ng ilang segundo na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Pinagpag niya ang mga susi na itinapon ni Connie at sumigaw, tingnan mo, nakuha ko ito para sa iyo. Kabanata 464. Autumnfield Media. Kinabukasan. Sa looban ng York residence. Kamusta ang date kahapon, Dixon? I know it was an arranged marriage, but I am very open-minded. It comes down to your decisions pa rin. Kumpiyansa nang umiti si Dixon Watt. Akala ko masaya tayo kahapon. That is great. Tumawa si Carson York. He was in a great mood. He genuinely wanted his daughter to be with Dixon. At least, he was very fond of the young chap. Right at the moment, galit na lumapit si Connie York sa kanila, pare, hindi ko po ituloy ang kasal. Ano ang kinukuha mo? Galit na tanong ni Carson. Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi naman.
Siya ang pinakamanhid na taong nakilala ko. Sa isang kisap mata, ang mainit na init ng tag-araw ay nagbigay daan sa malamig na panahon ng taglagas, nang dumating ang buwan ng Oktubre. Sa open-air garden ng villa sa Lunar Mountain, nakatayo si Tear Summer sa gilid habang nakatingin sa Con City. Ano bang iniisip mo? Niyakap ni Winifred Zia si Tear sa likod at nagtanong. Wala naman masyado. Tumalikod si Tear at niyakap si Winifred. Tiningnan niya ito ng buong pagmamahal at nagtanong, nakaisip ka ba ng plano para sa autumn field na pumasok sa palengke sa Timog? Ito ay isinasagawa. Tumango si Winifred. Ang Autumn Field Group ngayon ay may napakatatag na presensya sa lalawigan ng Riverdale. Ang aming susunod na hakbang ay upang palawakin palabas sa Timog. Gayunpaman, mayroong isang koalisyon ng negosyo doon na kinokontrol ang pinakamalaking industriya at kalakalan. Ang sino mang gustong magtatag ng kanilang sarili sa Timog ay kailangang kumuha ng pag-aproba ng koalisyon ng negosyo. Kasalukuyan kaming nakikipag-usap sa kanila. Kapag naayos na ang lahat, nakatakda na tayong pumasok sa merkado ng buong lakas. Magaling. Tumango si Tear. Oras na. Kailangan na nating umalis ngayon. Baka mamiss natin ang flight natin kung hindi. Oo naman. Parehong bumaba sina Tear at Winifred, pumasok sa sasakyan, at nagmaneho papuntang airport. Sila ay patungo sa Stellar City. Tulad ng sinabi ni Tear dati, ang Autumn Field Group ay nangangailangan ng isang mas makabuluhang portfolio ng negosyo upang makamit ang layunin nitong maging isang kilalang internasyonal na tatak. Ang pagkakaroon lamang ng negosyo sa fashion ay hindi sapat. Kinailangan nilang pag-iba-ibahin. Kaya naman nagsimula sila sa pakikipagsapalaran sa entertainment industry. Nakuha ni Tear ang Star Entertainment na binili ng media dati. Ang dalawang kumpanyang ito. At ang Brilliant ay nasa ilalim na ng kontrol ni Tear. Ilang araw na ang nakalipas, pinagsama niya ang mga kumpanya sa isang bagong kumpanya na tinatawag na Autumn Field Media, isa sa mga subsidiary na kumpanya ng Autumn Field Group. Nagpunta si Henry Walker sa Stellar City ilang oras na ang nakalipas at sinimulan ang lahat ng paghahanda. Ang dahilan kung bakit nagpunta sina Tear at Winifred sa Stellar City ay para dumalo sa seremonya ng pagbubukas ng Autumn Field Media. Gabi na nang dumating ang flight nila sa Stellar City. Parehong matagal nang naghihintay sina Snow Fenner at Lily Zimmerman. Sa pagbuo ng Autumn Field Media, parehong mga empleyado na rin nito sina Snow at Lily. Tinimulan ni Henry ang mga pagsasaayos upang makagawa ng isang blockbuster na pelikula na isinay-personal kay Snow. Siya ay itinakda upang maging primadonna ng Autumn Field Media sa kalaunan. Ate Winifred, Kuya Tear. Tinalubong agad sila ni Snow at Lily habang sila ay pumasok sa sasakyan. Snow, A-list celebrity ka na ngayon. Dapat hindi mo na kami sunduin sa airport. Paalala ni Winifred kay Snow. Alam niyang ang industriya ng entertainment ay isang magulo at komplikadong lugar, kasama ang walang humpay na paparazzi, hindi ito ang pinakamahusay para kay Snow. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala, Sister Winifred. Kakayanin ko. At saka, pumunta ka dito ng personal, syempre, kailangan kitang sunduin sa airport. You cheeky girl. Ngumiti si Winifred. Saan tayo susunod? Sumagot si Snow, nag-organisa si Mr. Walker ng gala dinner na nag-iimbite sa mga executive ng mga entertainment company dito at ilang kilalang artista. Mula noong autumn. Ang Field Media ay isang bagong kumpanya na nabuo mula sa mga pagsasanib ng Star Entertainment at Brilliant Media. Dapat tayong gumawa ng ilang mga koneksyon sa iba pang mga manlalaro sa larangan. Speaking of which, these prominenting people are poised to attend our opening ceremony tomorrow. I have to admit, Mr. Walker was competent. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya. Bilang bagong dating sa industriya dito, akala ko aalis na ang mga kumpanya at siya sa dilim. Ngayon ko lang nabalitaan na halos lahat ng imbitado niya ay dadalo sa gala dinner. Umisi si Tear. Buong tiwala siya sa mga kakayahan ni Henry. Pagkatapos ng lahat, siya ang hari ng bagong media sa Con City. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kinaroroonan ng gala dinner. Espesyal na ginanap ang gala dinner sa isang yate. Kung tutuusin, ang mga dumalo ay mga kilalang tao sa Southern entertainment industry. Ang pagtatakda ng yate sa gitna ng ilog ay hindi lamang lumikha ng isang klase na kapaligiran, ngunit ito ay epektibo rin sa pag-iwas sa mga paparazzi. Isang speedboat ang naghihintay sa tabing ilog nang dumating si Tear at ang grupo. Sumakay sila sa speedboat at mabilis na pinalayas, patungo sa yate. Nagsimula na ang gala dinner nang pumasok sila sa main hall.
Kuya Tier, Ate Winifred, welcome. Kasama ang isang grupo ng mga executive ng Autumn Field Media, pumunta kaagad si Henry sa pasukan upang salubungin ang mga bisita. Tumango sina Tier at Winifred at sinabing, "Sorry, we are late." Mayroon lamang isang direktang flight mula sa Con City papuntang Stellar City sa oras na ito ng araw. Mabilis na sumagot si Henry, "Ayos lang." "Oh, Kuya Tier, marami tayong kilalang tao sa ating hanay ngayon. Bilang may-ari ng Autumn Field Media, gusto mo ba silang makilala?" Nakangiting umiling si Tier at sinabing, "I think it is unnecessary. You are now the CEO of Autumn Field Media. It is your job to network and build connections. Parehong kami ni Winifred ay hindi kailangang makisali." "Naiintindihan ko." Tumango si Henry. Dahil ibinigay ni Tier kay Henry ang buong kontrol sa Autumn Field Media, hindi na niya kinailangang isali ni Winifred ang kanilang mga sarili sa operasyon ng kumpanya. Matapos dumalo sa opening ceremony bukas bilang principal owner, hindi na inaalala ni Winifred ang sarili sa negosyo ng kumpanya. "Go ahead with your night," sabi ni Tier kay Henry. "We will be fine on our own." "Understood, Kuya Tier." Kabanata 465. Isang Black Shadow. Si Henry Walker at ang kanyang mga tao ay muling pumasok sa karamihan at ipinagpatuloy ang kanilang networking sa iba't ibang kilalang tao. Kinailangan ding samantalahin ni Snow Fenner at Lily Zimmerman ang pagkakataon na gumawa ng higit pang mga koneksyon. Ito ay kung paano nagtrabaho ang industriya ng entertainment. Ang pagkakaroon ng malawak na network ng mga kaibigan ay napakahalaga para mabuhay. Gayunpaman, pareho sina Tier Summers at Winifred Zia ay wala sa industriya mismo. Hindi nila kinailangan na sumipsip sa iba. Pagkatapos kumain ng kaunting merienda mula sa buffet, lumabas sila sa deck dahil nagreklamo si Winifred sa pagkabara ng bulwagan. Ang araw ay lumubog pa lamang sa kanluran, ngunit ang mga sinag ng sikat ng araw ay sumikat sa ilog, kumikinang sa mga alon. Ito ay isang magandang tanawin upang pagmasdan. Nakatayo sila sa busog ng yate, nakatingin sa dami ng tubig sa harapan nila. Sa di kalayuan, nagsimulang magliwanag ang mga ilaw sa Stellar City. Ang yate ay pinalamutian ng maraming makukulay na neon lights, kaya napakaganda nito. "Kumusta ang pakiramdam mo?" Pinulupot ni Tier ang kanyang mga braso sa baywang ni Winifred mula sa likuran. "Much better," nakangiting sabi ni Winifred. "Ang ganda ng simoy ng hangin dito. Talaga. Kung nagustuhan mo ito, bibilhan kita ng yate balang araw. Maaari nating isama sina Blair, ama, at inay tuwing may oras, at marahil magluto ng some barbecue at magpahinga lang. I think it is fine. We don't need to spend our money so lavishly." Tinaman niya ng tingin si Tier. Kahit na siya ay napakayaman ngayon, siya ay isang napakamatipid na tao. Naglakad si Snow patungo sa deck. "Kuya Tier, Ate Winifred, nandito kayong dalawa." Pinati niya sila matapos silang makita. "Snow, ano ang nagdala sa iyo dito?" tanong ni Winifred. Nakangiting sagot ni Snow, "I don't really like socializing with the big figures of the industry. I felt like they do everything with hidden intentions, and it feels very fake." Baka sa mukha ni Snow ang pag-aalala. "Sister Winifred, sa tingin mo ba hindi ako cut out for the industry?" Napangiti si Winifred. "Napakalinis mong tao. Hindi maaaring baguhin iyon ng isa. Gusto namin ang mga katulad mo. Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang Autumn Field Media's artist, kundi ikaw din ang Autumn Field brand ambassador. Hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili sa pakikisalamuha at networking. Focus lang sa pag-improve ng acting skills mo at alagaan mong mabuti ang boses mo. We have all the resources to support you." Naantig ang pananampalataya ni Winifred kay Snow. "Maraming salamat, Ate Winifred. Kung gusto mo, dapat mong pasalamatan si Brother Tier. Nakipag-usap siya kay Mr. Walker dati. Sa lalong madaling panahon, magpoproduce kami ng isang pelikula para lamang sa iyo. Ang budget ay humigit kumulang 5,000 milyong dolyar, at kami mismo ang namumuhunan. Snow, sana ipagmalaki mo kami." "Ma'am." Mataimtim na tumango si Snow. Matagal na niyang alam ang production. It was Whitesnake, A Devastating Romance. Ang pelikula ay napagkasunduan sa Brilliant Media. Gayunpaman, inutusan sila ng Star Entertainment na isabotahe si Snow, na pinalitan ang pelikula sa isang pornographic na produksyon. Sa totoo lang, mayroon itong kamanghamanghang script.
Gagamitin ito ng Autumn Field Media bilang pundasyon para makagawa ng blockbuster na pelikula. Malaki ang pag-asa nila sa pelikula. Kung ito ay ilalabas ayon sa plano, tiyak na magdudulot ito ng malaking sensasyon. Habang si Snow at Winifred ay abala sa pakikipagkwentuhan, si Tyr naman ay tahimik na tumabi. Nakalok ang kanyang tingin sa ikalawang palapag ng yate. Nakita ang ilang janitor na naglilinis ng koridor. Anong tinitingin-tingin mo, hobby? Tanong ni Winifred after sensing something off with Tyr. Gayunpaman, hindi siya sumagot. Nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa parehong lugar habang ang malalim na pagsimangot ay lumitaw sa kanyang mukha. Hobby. Tuluyan nang bumalik sa katinoan si Tyr matapos magtaas ng boses si Winifred. Mabilis siyang lumingon sa kanya at nagtanong, ano ang problema, mahal? Anong tinitingin-tingin mo? Wala naman. Umiling si Tyr pero instinctive na tumingin pabalik. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng kislap ng anino ng tao sa itaas na kubyerta. Gayunpaman, hindi siya makapagpasya kung nakikita niya ang mga bagay. Ito ay isang maitim na figure ng tao, isang hanay lamang ng mga mata ang tumagos mula sa itim na kapa. Naglaho ito ng biglaan tulad nito. Darkshire. Marahas na kumirat ang puso ni Tyr. Nang hindi man lang nagpapalam kina Winifred at Snow, sumugod siya sa itaas na deck ng yate. Hindi siya umakyat ng hagdan. Sa halip, tumalon siya sa taas na 3 metro at lumapag sa itaas na kubyerta. Ang ginawa niya ay higit na hindi kayang makamit ng sinumang tao. Gayunpaman, bukod sa paglilinis ng mga janitor sa kubyerta, wala siyang nakitang iba. May mali. Ang imahe ng Darkshire na nakatayo sa itaas na kubyerta ay patuloy na lumilitaw sa isip ni Tyr, ngunit hindi pa rin niya matiyak kung ito ay guni-guni lamang. Bigla siyang napatingin sa koridor. Isang madilim na anino ang sumilay sa dulo ng koridor. Agad namang tumakbo si Tyr papunta dito. Siya ay matulin, ngunit ang anino ay nawala, muli. Tinuri niya ang bawat sulok sa itaas na kubyerta, hindi nawawala kahit ang pinakamaliit na lugar ngunit hindi pa rin mahanap ang madilim na anino. Makalipas ang 1 minuto, bumalik na siya sa deck. Lumapit siya sa mga janitor at nagtanong, may nakita ka bang nakasuot ng itim na kapa dito? Habang nagsasalita siya, nag-flash siya ng golden ID tag. Kabanata 466. Hallucination. Pinigay ito sa kanya ni Henry Walker kanina. Ang Ultimate VIP Pass, magagawa nila ang anumang gusto nila sa yate gamit ang ID tag na iyon. Agad namang napatigil ang mga janitor sa kanilang ginagawa. Napakagalang din nilang kausap si Tyr Summers. Hindi. Ang tagal na namin dito, pero wala kaming nakitang akma sa paglalarawan mo. Sigurado ka ba? Kumunat ang noo ni Tyr. Paano ang korido? Wala. Umiling sila, naninindigan na wala silang ibang nakitang nakasuot ng itim na kapa sa kubyerta. Saan ang security room? Tanong ni Tyr. Sa 2 palapag. Tumango bilang pagsang-ayon, tinungo ni Tyr ang 2 palapag ng yate. Hawak ang gintong tag sa kanyang kamay, hindi siya nahirapang pumasok sa security room. Pina-playback niya ang staff sa lahat ng security footage ng nakaraang 5 minuto ng 2 palapag. Gayunpaman, maliban sa mga janitor at sa kanyang sarili, wala siyang nakitang iba sa footage. Na ang ibig sabihin ay hindi nagpakita ang Darkshire. Naghahalucinate ba ako? Naramdaman ni Tyr na may mali, ngunit hindi pa niya mailagay ang kanyang daliri dito. Ito ay hindi magandang senyales. Hinampis niya ang ulo niya. Ang tanging naiisip niya ay ang kanyang intuition. Si Tyr ay palaging nagtataglay ng isang malakas na intuition. Dati noong nasa Regal Palace pa siya sa ibang bansa, nakakadama siya sa tuwing malapit ang panganib. Ito ay isang bagay na hindi maipaliwanag, ngunit naniniwala siyang umiiral ito. Ang Darkshire ay kasalukuyang hinahanap ng mga bounty hunters, assassin, at mersenaryo sa buong mundo. Hindi siya pupunta sa Celestial Empire. Pero sandali lang. Nakaramdam ng takot si Tyr sa kanyang puso. Ang aking intuition ay hindi kailanman nagkamali. Hindi kaya na kaya niyang umiwas sa mga pag-atake at lumihis sa Celestial Empire para lang labanan ako. Hindi ito magandang senyales. Kahit na wala si Darkshire ngayong gabi, sa matinding intuitive na pakiramdam ni Tyr, ilang oras na lang at lilito na siya. Nakatayo sa deck sina Winifred Zia at Snow Fenner, sinusubukang maunawaan kung ano ang pumasok sa ulo ni Tyr. Sa sandaling iyon, isang medyo may edad na lalaki na nakasot ang lumapit sa kanila. Kanina pa kita hinahanap, Miss Fenner.
Hindi ko akalain na pupunta ka dito sa labas. Lumapit sa kanya ang lalaki. Ni minsan ay hindi umalis ang tingin nito sa katawan niya. Dion Hoffman. Agad na kumunat ang noo ni Snow. Halata namang hindi niya gusto ang lalaki. Si Dion ay medyo karakter sa Southern entertainment industry. Nagmamayari siya ng isang kumpanya sa telebisyon na kasalukuyang nagpapalabas ng ilang sikat na reality show. Ang Running Brothers ay isang palabas na ginawa ng kanyang kumpanya. Maraming artista at celebrity sa South ang gustong makapasok sa palabas na iyon dahil iyon ang magdadala sa kanila ng katanyagan at kasikatan. Upang sabihin na si Dion ay isang lubhang maimpluwensyang figure sa industriya ay hindi isang labis na pananalita. Madali niyang magawa o masira ang career ng isang artista. Kahit gaano pa kasikat ang isang celebrity, ang pagpunta sa maling panig ni Dion ay agad na magwawakas ng kanilang karera. Miss Fenner, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Nakatayo si Dion sa harap ni Snow, nakapikit habang nakatingin sa kanya na may masamang kislap sa kanyang mga tingin. Akala ko masyadong masikip sa loob, Mr. Hoffman, kaya lumabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Halatang takot si Snow kay Dion habang napakagalang nitong sagot. Kahit na hinamak niya ito, dinala niya ang kanyang sarili ng maayos at napakamagalang. Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Masakit ba sa dibdib? Halika, tulungan kita. Iniabot ni Dion ang kamay, gustong haplasan ang dibdib ni Snow. Laking gulat ng ginang sa kanyang pagkilos. Kumunat ang noo ni Winifred at likas na hinampas ang kamay ni Dion. Lumakad siya pasulong at inilagay ang sarili sa harap ni Snow. Gaano ka bastos? Noon lang napansin ni Dion si Winifred. Naakit agad sa kanyang kagandahan. Walang kapantay si Snow para sa kanya. Miss, nasa entertainment industry ka rin ba? Nagniningning ang kanyang mga mata. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ang pangalan ko ay Dion Hoffman, at ako ang may-ari ng Stellar Channel. Hindi ko naaalalang nakita kita kahit saan. Bago ka ba sa industriya? I have an opportunity for you to become an A-list star. We plan to produce a new reality show. How would you like to have a recurring role in that show? I guarantee you will be very popular nationwide after that. Pagkatapos ay tumingin siya kay Winifred na may masamang ngiti sa kanyang mukha at nagpatuloy, gayunpaman, mayroon akong isang maliit na kahilingan. Sa ikatlong palapag ng yate na ito ay ang aking personal na silid. Wala ka bang balak sumama sa akin upang pag-usapan ang mga detalye ng alok na ito? Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin kay Snow at idinagdag, interesado ka rin ba sa papel na iyon, Miss Fenner? Kung oo, dapat kang sumali sa amin. Nakaramdam si Winifred ng galit na kumukulo sa kanyang puso. Ito ay mapangahas. Kalahating taon na ang nakalipas, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, ngayon, hindi na siya dati. Siya na ngayon ang babae ni Tyr. Basura. Nagmura si Winifred at binigyan si Dion ng isang malakas na sampal sa mukha. Panata 467. Ang mga naglilingkod sa ilalim ng Tyr. Kayang-kayanin ng mga Summers na baluktot ang mga panuntunan ng mundo. Sa ilang sandali, tila nagyelo ang hangin sa kubyerta. Natigilan si Dion Hoffman. Hindi niya inaasahan na sino man sa industriya ng entertainment sa Southern Region ang maglalakas loob na saktan siya. Ikaw. How dare you slap me? Agad na nag-alab sa galit si Dion. Sabihin mo sa akin kung saang kumpanya ka galing. Dead meat ka. Masisira ang celebrity career mo. Pagkasabi niyo ay naiinis pa rin si Dion kaya nilingan niya si Snow Fenner at binyantaan, at ikaw, Snow Fenner. Kaibigan mo ito kaya kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Kung hindi, iyong tinatawag na autumn field media na umaatres sa iyo, ito ay hihilahin din pababa. Kinakabahang hinailan ni Snow ang braso ni Winifred Zia at bumulong, Sister Winifred, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung masaktan natin si Dion, baka magka-problema ang autumn field media natin pagkatapos. However, Winifred didn't seem bothered as she replied to Dion, I'm not a celebrity. My name is Winifred Zia, autumn field media's boss. So ikaw si Winifred Zia. Kinagat ni Dion ang kanyang mga ngipin. No wonder sobrang yabang mo. Maniniwala ka ba na maaari kong pilitin ang iyong autumn field media na mabangkarota bukas sa oras ng pagbubukas nito? Kung kaya mo, subukan mo ako. Tuluyan na ngang hindi nabigla si Winifred sa banta ni Dion. She said icily, naduduwal ako ng taong katulad mo sa tuwing titingnan kita.
Bumaba ka sa yate na ito, ngayon din. Hahaha, what did you say? Are you asking me to get off this yacht? I'm Henry Walker's honored guest. Try ask him if he'd dare to kick me off this yacht. Tiwala si Dion. Hindi rin naman siya nagyayabang. Isa nga siyang pinarangalan na panauhin na inimbitahan ni Henry sa kanyang sarili. Sa kasalukuyang industriya ng entertainment, si Dion ay katumbas ng isang tycoon figure. Kaya naman, nagsikap si Henry na anyayahan siya. Sa isang kahulugan, kakailanganin ng Autumn Field Media ang pag-aproba ni Dion upang opisyal na ilunsad at isecure ang pundasyon sa industriya ng libangan sa timog na rehiyon. Gayunpaman, nanunuya si Winifred. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Ako ang may-ari ng Autumn Field Media. Si Henry ay tauhan ko lamang. Kung gusto kong bumaba ka sa yate na ito ngayon, hindi ko kailangan ng pagsang-ayon ni Henry. Hehe. Don't speak so conceitedly. Ang tagal ko sa entertainment industry ay mas mahaba pa kaysa sa kung gaano katagal ka nang nabubuhay. Paano kung ikaw ang may-ari? Hindi pwedeng wala ka. Kahit nandito si Henry, hindi siya maglalakas loob na paalisin ako. Let me tell you, hindi madaling matatapos ang pangyayari ngayon. Kung kayo ni Shaw ay hindi humingi ng tawad sa akin at sumama sa akin, pareho kayong patay. Hindi lang kayo masisira, pati Autumn Field Media nyo ay masisira rin. Gayunpaman, pagkatapos na matapos magsalita si Dion, isang galit na boses ang bumungad sa kanila. Dion Hoffman, sino sa tingin mo para maglakas loob na bantaan ang Presidente Zie? Nagsalita si Henry. Naglalakad siya kasama ang dalawang personal na bodyguard na nakasunod. Dion, bumaba ka na sa yate na ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi kita pinapakitaan ng mercy. Nakatitig si Dion kay Henry, nalilito, hindi inaasahan na sasabihin ng ibang lalaki ang ganoong bagay. Henry, are you wasted? How dare you speak to me that way? Hindi ba pwede? Humisi si Henry. Hindi siya mapakali to say more to Dion and simply instructed the two bodyguards behind him, ihagis mo siya sa ilog. Ano? Sumabog ang isipan ni Dion sa isang buzz na tunog na parang hindi makapaniwala. Henry Walker, are being serious. Mukha ba akong nagbibiro? Si Henry ay mukhang nananakot habang may mga ugat sa kanyang noo. Dion, napagod ka siguro sa buhay dahil sa pangahas mong saktan si President Zia. Hindi mo alam ang lugar mo. Pinuhat ng dalawang bodyguard si Dion at pumunta sa gilid ng deck. Sa wakas ay natakot si Dion. Patuloy siyang nagpupumiglas. Henry, huwag kang masyadong padalos-dalos. Hindi ako marunong lumangoy. Huwag. Huwag mo akong itapon. Ako ang managing director ng Stellar Channel. Kung maglakas loob kang saktan ako, ginagarantiya ko na matatapos na ang Autumn Field Media. Splash! May malakas na ingay ng tubig na bumubulusok habang may mga bula. Si Dion ay sumisigaw at nagpupumigla sa tubig habang hinahagisan siya ni Henry ng lifebuoy. Hinawakan ni Dion ang lifebuoy at sinigawan silang hilahin siya papasok. Gayunpaman, sa halip ay nagsalita si Henry sa walkie-talkie, na nagtuturo sa driver ng bangka na paikutin ang yate at bumalik sa daungan. Si Dion naman, kung kaya niyang lumangoy pabalik gamit ang lifebuoy. Kung hindi, maaari siyang manatili sa Astral River na ito para pakainin ang mga isda. Maya-maya lang ay bumaba si Tyr mula sa ikatlong palapag. Nakita niya talaga lahat ng nangyari kanina. Hindi niya inihayag ang kanyang presensya dahil gusto niyang makita kung hanggang saan ang pagbabago ni Winifred at makita ang resolusyon at saloobin ni Henry sa pagharap sa ganoong sitwasyon. Kuya Tyr, agad na bati ni Henry nang lumapit si Tyr. Yung kanina. I have seen everything. You've done well, mahinahong sabi ni Tyr. Always remember, you guys are my people. And the people of Tyr Summers can afford to bend the rules of this world. Agad namang tumango si Henry. Pero Kuya Tyr, siguradong hindi magiging mapayapa bukas ang ating opening ceremony para sa Autumn Field Media. Kung maglakas loob siyang lumapit at gumawa ng kaguluhan, I'll make his company disappear from the face of this earth, Tyr announced. Nang gabing iyon, nanatili sina Tyr at Winifred sa VIP suite ng yate. Mas kasiya siyang tingnan ang tanawin ng ilog mula rito kaysa sa presidential suite ng hotel. Sa sandaling iyon, nakatayo si Tyr sa bintana, pinagmamasdan ang banayad na alon sa labas na may seryosong ekspresyon. What's wrong? Honey. Medyo naging weird ka. Niyakap ni Winifred si Tyr mula sa likod at ibinaon ang mukha sa likod nito.
Nag-aalala ka ba sa pangyayari kanina? Inihagis ni Henry si Dion sa dagat, kaya natatakot ako sa opening ceremony bukas. Bago pa matapos si Winifred ay ngumuso si Tyr habang tumatawa. Tumalikod siya at niyakap pabalik si Winifred. Ano? Ang tigas mo kanina pero ngayon nag-aalala ka. Nagpout si Winifred. I was tough because you have my back. But now that you're looking so solemn, is it possible na kahit ikaw ay walang magawa sa entertainment industry? Haha. Hindi napigilan ni Tyr na halikan si Winifred sa pisngi. Sweetheart, bakit pakiramdam ko naging mas kaibig-ibig ka? Ang asawa mo, ako, hindi man lang natatakot sa pamilya Quintes. Sa tingin mo ba, may pakialam ako sa direktor ng ilang TV station? Kabanata 468. Ban Ottenfield Media. Uminto ng kalahating segundo si Tyr Summers bago nagpatuloy, kung ano ang sinabi ko sa deck kanina, kailangan mong isapuso ito. Ang mga taga Tyr Summers ay maaaring yumuko sa mga patakaran ng mundong ito. Higit pa, ikaw ang aking asawa. Kahit na ang isang hari ay nasa harapan mo, kailangan kanyang tawagin bilang Madam Summers ng may paggalang. Nakaramdam si Winifred ng init sa kanyang puso. Tumango siya. Kung ganoon mahal, ano ang pinag-aalala mo? Lumingon si Tyr upang tingnan ang ilog at itinuro ang isang isla sa malayo. Sweetheart, ano sa tingin mo ang hitsura ng islang iyon? Tumingin si Winifred sa direksyon na tinuturo ni Tyr at sumagot, di ba madilim na isla lang? Ano ang masasabi mo rito? Gayunpaman, umiling si Tyr. Ang dilim, parang may nakatayo. Someone. Sino? Isang taong may suot na itim na talukbong na nagpapakita lamang ng isang mata. Hindi na nagsalita pa si Tyr, sa takot na baka mag-alala si Winifred. Darling, lumitaw na ba ang kaaway mo? Dahil isang matalinong babae, nahulaan ni Winifred ang iniisip ni Tyr. Mabilis na umiling si Tyr at sinabing, wala. I was just simply saying. Habang nagsasalita, binuhat ni Tyr si Winifred at saka naglakad papunta sa malaking kama. Mahal, ang ganda ng tanawin ng ilog na ito, at ito ay isang magandang gabi. Si Blair ay nag-aalala tungkol sa pagnanais ng isang maliit na kapatid na lalaki. Pilasan natin gumawa ng isa para sa kanya ngayong gabi, hindi ba? Namumula ang pisngi, nagkunwaring hinampas ng malakas ni Winifred si Tyr sa kanyang dibdib, bulong-bulungan, you're a big bad meanie. Kinaumagahan, ang pagbubukas ng Ottenfield Media opisyal na nagsimula ang seremonya ang kaganapan ay naganap sa dating himpilan ng Star Entertainment. Sa kalaunan, ang lugar na ito ay magiging pangunahing opisina ng Ottenfield Media, at sila ay magiging isang mas malaking kumpanya ng entertainment. Salamat sa pag-aayos ni Henry Walker, maraming big shot at celebrity mula sa entertainment industry sa Southern Region ang dumating upang suportahan ang okasyong ito. Maraming mga media katawan ang narito rin. Puno ang lugar sa madaling araw, kaya napakasigla ng kaganapan. 9:00, nagsimula ang ribbon cutting ceremony. Sina Winifred at Henry ay may hawak na gunting sa kanilang mga kamay. Habang pinuputol ng gunting ang pulang laso, opisyal na ang pagtatatag ng Ottenfield Media. Mainit na palakpakan ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid habang ang mga video recorder at camera ng media team ay nakatutok sa kanila habang tumutunog ang mga shutter. Gayunpaman, isang boses ang biglang tumawag sa oras na ito, Winifred Zia, Henry Walker, gusto mong magtayo ng entertainment company dito sa Stellar City pero nakuha mo na ba ang pahintulot ko? Sa isang iglap, maraming tao ang lumingon sa pinanggalingan ng boses na ito upang makita si Dion Hoffman na agresibong naglalakad kasama ang isang team sa likuran niya. Sa kabutihang palad, kagabi ay isang mapayapang gabi sa Astral River. Walang magaspang na alon kaya hindi nalunod si Dion. Gayunpaman, nang makabalik si Dion sa pampang mula sa gitna ng ilog dala ang kanyang lifebuoy, malapit na ang hating gabi. Sa buong kagabi, si Dion ay nasa ospital sa isang IV drip. Kaninang umaga, itutuloy niya sana ang pagtulong ngunit hindi na niya napigilan ang sarili, lumabas siya ng ospital at pumunta sa venue ng opening ceremony ng Ottenfield Media. Kahapon, naglakas loob si Henry na tretuhin siya ng ganoon kaya nandito ngayon si Dion para maghiganti. Dion Hoffman, sa palagay ko ay hindi nangangailangan ng iyong pag-aproba ang pagtatatag ng ating Ottenfield Media. Pinanangkitin ni Henry si Dion, walang bakas ng pagkurap. Sa ngayon, pumunta na si Dion kina Henry at Winifred para gumanti sa kanila.
Sa katunayan, ang pagtatatag ng iyong autumn field media ay hindi nangangailangan ng pag-aproba, ngunit ako ay brutal na mapurol dito, mula dito, ang aking stellar channel ay ipagbawal ang bawat celebrity mula sa autumn field. Nang mabigkas ang mga salitang ito, huminga ang karamihan. Maging ang mga media team, mga kinatawan ng malalaking kumpanya ng entertainment, o mga celebrity, lahat ay nagkagulo. Hindi maikikaila ang impluwensya ng Stellar Channel sa industriya ng entertainment sa Southern Region. Kahit na ang mga sikat na A-listed celebrity sa bansa ay hindi nang ahas na pukawin ang Stellar Channel dahil natatakot silang makaranas ng mabibigat na kahihinatnan. Isang halimbawa ng insidente ay ang isang dating sikat na lokal na batang hunk. Noon, ang celebrity na ito ay itinuturing na phenomenal sa loob ng bansa. Nang siya ay dumating sa Stellar Channel para sa isang programa, ang batang celebrity ay nahulog sa istasyon ng TV at naban ng Stellar Channel dahil sa isang serye ng mga pagkakaiba sa mga opinyon. Pagkatapos noon, wala pang 6 na buwan, ang batang hunk na ito ay nahulog mula sa isang sikat na A-listed na celebrity tungo sa isang nobody na may tragic ending. Ngayon, inihayag ng publiko ni Dion na ipagbabawal niya ang bawat celebrity ng autumn field sa harap ng entertainment industry. Katumbas ito ng pagbibigay ng hatol na kamatayan sa autumn field media. Habang pinagmamasdan ang reaksyon ng mga tao, napuno ng saya ang mukha ni Dion. Pagkatapos, humarap siya kay Henry at Winifred ng mapanghamon, naghihintay na lumuhad sila at humingi ng tawad. Henry Walker, Winifred Zia, hindi ko lang ipagbabawal ang bawat celebrity sa autumn field media, kundi mula ngayon sa entertainment industry sa Southern Region, alinmang entertainment company ang makipagtulungan sa iyo, ipagbabawal din sila ng Stellar Channel. Dahil dito, mas lumaki ang kaguluhan. Ang aksyon ni Dion ay hindi lamang katulad ng pagpaparusa sa isang bangkay, ngunit tinatakan din niya ang hinaharap ng autumn field. Dahil sa reflex, maraming big shot ng Southern entertainment industry ang napanatili ang layo mula kina Henry at Winifred. Kaagad, nahiwalay sina Winifred at Henry. Bakas ang gulat sa ekspresyon ni Henry. Kagabi, sari-saring posibilidad ang kanyang naisip kung ano ang gagawin ni Dion. Kaya lang, hindi niya inaasahan na aabot ng ganito ang lalaki at hindi bibigyan ng kahit anong puwang ang autumn field media para makahinga. Presidente Zia. Nilinggan ni Henry si Winifred at Bamulong, anong gagawin natin ngayon? Kung wala tayong mas malakas na puwersa para sugpuin itong si Dion, ang ating autumn field media ay hindi posibleng bumuo ng pundasyon sa entertainment industry. Huwag kang mag-alala, sagot ni Winifred. Nagulat si Henry sa kalmado ni Winifred. Kung ikukumpara sa unang pagkakataon na nakilala ni Henry si Winifred noong insidente sa Southern Sophistication, tila ibang tao na ngayon si Winifred. Napalingon si Winifred kay Tyr na kabilang sa crowd. Si Tyr ay may suot na malabong ngiti, at ang ngiting ito ay nagbigay kay Winifred ng walang katapusang kumpiyansa at pampatibay loob. Hindi humakbang si Tyr. Masasabi ni Winifred na gusto niyang harapin niya ang sitwasyong ito ng mag-isa. Huling nanimbalik sa isip ni Winifred ang sinabi ni Tyr sa kanya kagabi, "You are my wife." Kahit na ang isang hari ay nasa harap mo, kailangan niyang tawagan ka bilang Madam Summers ng may paggalang. Kaya naman, mas naging matapang si Winifred ngayon. Kabanata 469. Sa mundong ito, ang iyong mga salita ang batas. Kahit na wala siyang ideya kung paano ito lulutasin ni Tyr Summers, alam ni Winifred Zia na kahit gaano pa siya kalubha o kung anong problema ang kanyang kinakaharap, malulutas ito ng kanyang asawa para sa kanya. Dahil mayroon siyang makapangyarihang asawang sumusuporta sa kanya, ano ang dapat ikatakot ni Winifred? Huminga ng malalim si Winifred at humarap sa mayabang na si Dion Hoffman. Sa sandaling iyon, isang mabangis na aura ang sumabog mula sa pagkatao ni Winifred. What a joke! A mere director of Stellar Channel like you is thinking of conquering the entertainment industry. Are you even thinking of ban the celebrities from my autumn field media? Who gave you the nerve? Nagsalita si Winifred ng may marangal na hangin, na malabo na nagpapakita ng kabayanihan ng isang malakas na babae. Ilang saglit, maraming tao ang natigilan. Hindi sila makapaniwala kung gaano kalakas ang may-ari ng autumn field media. Hindi lamang siya sumuko kay Dion Hoffman, ngunit siya ay nag-counterattack sa halip. Napatulala rin si Dion, pero maya-maya, dumb-oble ang tawa niya. Winifred Zia, anong ibig mong sabihin?
Sinasabi mo ba na ako, Dion Hoffman, ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo? Hindi naman sa hindi ka mangangahas, pero wala ka lang kayang gawin iyon. Kung maglalagay ka ng kahit isang daliri sa aking autumn field media, masisiguro kung masisira ang iyong pamilya Hoffman, deklara ni Winifred. Kalokohan. Nagliyab sa galit si Dion. Sino ka sa palagay mo para maglakas loob na magsabi ng ganyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumapit si Tyr kay Winifred na may malabong ngiti. Sinaman niya ng ngiti si Winifred at sinabing, "Sweetheart, maganda ang ginawa mo." Sa tuwing makakatagpo ka ng mga ganitong sitwasyon sa hinaharap, kailangan mong panatilihin ang salubing ito. Tandaan, ang langit ay mas malakas kaysa sa iyo, ang lupa ay mas malakas kaysa sa iyo, ngunit sa mundong ito, ang iyong mga salita ay ang batas. Tapos, nilingon ni Tyr si Dion at sinabing, "I gave, ang tapang ng asawa ko. And who are you?" Hindi napigilan ni Dion ang pagmumura. Gayunpaman, casual na ngumiti si Tyr at itinuro ang likod ni Dion. Hayaan mo siyang sabihin sa'yo kung sino ako. Subconsciously, lumingon si Dion. Sa sandaling ginawa niya, parang nakita niya ang pinaka-nakakatakot, natigilan si Dion. Napabuntong hininga rin ang mga tao sa paligid dahil maraming tao ang natakot sa taong nasa likod ni Dion. Lord Ferren Quintes, bulalas ng isang tao. Walang inaasahan na ang kasalukuyang hari ng Astral Province, ang bagong patriarch ng pamilya Quintes, ay talagang lalabas sa seremonya ng pagbubukas ng Autumn Field Media. Kung ikukumpara sa isang piling tribo tulad ng Quintes family, bawat entertainment company sa Astral Province ay parang langgam. Kahit na ang Stellar Channel na kinokontrol ng pamilya Hoffman ay hindi gaanong mahalaga bago ang pamilya Quintes. Mula sa Stellar City hanggang Astral Province, ang pamilyang Quintes ay katumbas ng royalty. Kaya naman, para sa pinuno ng pamilyang Quintes na si Ferren Quintes, na humarap sa menor de edad na Autumn Field Media na seremonya ng pagbubukas ng kumpanya ay isang malaking bagay. Lord Quintes, bakit ka nandito? Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nanimbalik na ang pakiramdam ni Dion ng may masamang pakiramdam na lumitaw sa kanyang puso. Sampal. Walang ibang salita, sinampal ni Ferren si Dion sa mukha. Sino ka sa palagay mo para iproklama ang pagpapatalsik sa mga sikat na artista ni Sister-in-law Summer? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Tapos na ang pamilya mo sa Hoffman. Buzz. Tumabog ang isipan ni Dion sa isang hagong. Ilang sandali, natulala siya, sa pag-aakalang nagkamali siya ng narinig. Lord Quintes, ikaw. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Tinapak ni Ferren si Dion. Sabi ko, tapos na ang iyong pamilya sa Hoffman. Ipapawalang bisa ko ang autoridad ng iyong pamilyang Hoffman sa Stellar Channel. Tungkol naman sa iba pang negosyo ng iyong pamilya, makakatanggap sila ng ganap na pag-atake mula sa aking pamilyang Quintes. Bago magdilim ang kalangitan ngayon, ako ay gusto kong sirain ang iyong buong pamilya ng Hoffman. Ito. Nawala agad ang isip ni Dion, at napahigi siya sa lupa. Pero, Lord Quintes, bakit? Dahil na-provoke mo ang isang tao na hindi mo kayang saktan. Hindi na pinansin ni Ferren si Dion at humarap kay Tyr at Winifred. Pagkatapos, sa harap mismo ng mga mata ng lahat, magalang na yumuko si Ferren bilang pagbati para kina Tyr at Winifred. Ferren Quintes, narito para magbigay galang sa palasyo. Kuya Tyr, Sister-in-law Summers. Gayun din, hilingin ang kasaganaan at tagumpay ng Autumn Field Media ni Sister-in-law Summers. Ang venue ay sumabog sa isang kaguluhan. Ano ang nangyayari? Ang patriarch ng pamilya Quintes ay personal na narito upang suportahan ang Autumn Field Media. At saka, sa ugali ni Ferren, halatang malaki ang respeto niya kay Winifred at sa batang nasa tabi nito. Hindi katakatakang matigas ang ulo ni Winifred siya kanina. Kaya ang Autumn Field Media ay ang pamilyang Quintes bilang kanilang suporta. Hindi. Mukhang hindi ang pamilya Quintes ang suporta ng Autumn Field Media. Sa halip, ang pamilya ay mas mukhang isang kaakibat ng kumpanya. Oh Diyos! Gaano kritikot ang background at lakas ni Winifred Zia para makamit niya ang gayong tagumpay. Lahat ng naruroon ay namangha. Napagtanto nila na kahit na nasaktan nila ang isang hari mula ngayon, hinding-hindi nila maaaring saktan ang Autumn Field Media. Samantala, si Dion naman ay nakaupo sa lupa, maputi na parang kumot, na para bang natuyo ang enerhiya sa kanyang katawan.
Dahil nagawang ipahayag ni Ferren ang ganoong bagay sa publiko, ang kanyang pamilyang Hoffman ay walang alinlangan na hindi na matubos. Bilang pinakamalaking pamilya ng Astral Province, halos walang pagsisikap para sa pamilya Quintes na sirain sila. Maawa ka, maawa ka. Nang naintindihan na niya ang sitwasyon, si Dion na kanina pa magarbo ay lumuhad na lang kay Winifred. Miss Zie, I'm sorry. I'm sorry. I was too blind to recognize such a prominent figure as yourself and offended you. Maawa ka at patawarin mo ako, okay? Kinagarantiya ko. Kinagarantiya na ibibigay ng Stellar Channel ang lahat ng mapagkukunan nito sa mga celebrity ng Autumn Field. Maawa kayo. Gayunpaman, tinitigil ni Winifred ng masama si Dion. Mr. Hoffman, kung hindi nagpakita si Lord Quintes, magpapakita ka ba ng awa sa Autumn Field tulad ng hinihiling mo ngayon? Taglit na walang ideya si Dion kung paano iyon sasagutin. Gusto niyang sabihin na nagbibiro siya pero nagkaroon ba siya ng lakas ng loob? Dahil hindi mo alam ang isasagot mo, hayaan mo akong sumagot sa ngalan mo, malamig na sabi ni Winifred. Gusto mo, pero tiyak na ayaw. Dahil iyon ang kaso, bakit sa pamamagitan ng kanyang sasakyan ay patawarin kita kung gayon? Dahil dito, nilingan ni Winifred si Ferren at sinabing, Lord Quintes, gusto kong gamitin mo ang lakas ng iyong pamilya at ganap na lipulin ang pamilya Hoffman. Paalisin mo sila, ngayon din. Kabanata 470. Ang bakas ni Darkshire. Ang tiyaga ni Winifred Zia ay bumulaga sa maraming tao. Siya ay isang tila mahina at magandang babae, ngunit sino ang nakakaalam na siya ay magiging ganito ka-agresibo at mapang-akit sa kanyang pag-uugali. Hindi maikakailang binigay ni Winifred si Dion ng hatol na kamatayan. Ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang naiimpluwensyahan ni Tyr, ngunit naunawaan din ni Winifred na ito ay isang magandang pagkakataon upang magpakita ng isang halimbawa. Ang mga taong tulad ni Dion Hoffman ay isang tumor sa industriya ng entertainment sa timog na rehiyon. Ikinagalit ni Winifred ang mga taong tulad nito, kaya ginamit niya ang pagkakataong ito para tuluyang mapuksa ang pamilya Hoffman. Sa ganoong paraan, hindi lang niya maaangkin ang hustisya para sa kanyang sarili at sa maraming tao dito, ngunit kaya niya rin na isecure ang katayuan ng Autumn Field Media sa industriya ng entertainment sa rehiyon. Nang marinig ni Ferren Quintes ang utos ni Winifred ay agad niyang kinuha ang kanyang telepono para ayusin. Sa pamamagitan ng direktang utos mula sa ulo ng pamilya Quintes, ang pagkawasak at pagkawala ng pamilya Hoffman ay naayos sa loob ng araw. Hinaila si Dion palabas ng venue. Habang siya'y naglalakbay, ang kanyang mga mata ay napaikot pabalik, at siya ay bumubula sa bibig. Isang kalunos-lunos na pagtatapos para sa kanya. Gayunpaman, walang sinumang naruroon ang naawa sa kanya. Sa halip, nagpalakpakan sila at nagsaya dahil umasa si Dion sa kanyang katayuan bilang direktor ng Stellar Channel para gumawa ng maraming masasamang gawain, ngunit walang nang-ahas na magsalita. Ngayong naalis na ni Winifred ang peste na ito, natural na natuwa ang lahat. Matapos hilahin si Dion, nagpatuloy ang opening ceremony. Tinamantala ni Henry Walker ang pagkakataong ito para ipahayag na ang Autumn Field Media ay mamumuhunan sa isang malaking produksyon ng pelikula, ang Whitesnake: A Devastating Romance. Higit pa rito, ang primadonna ng Autumn Field Media, si Snow Fenner, ay gaganap bilang nangungunang babaeng papel, si Agnes White. Bilang karagdagan, ang iba pang mga karakter ay gagampanan ng iba pang mga celebrity sa ilalim ng Autumn Field Group. Sa maraming media na naroroon, kay Henry ay ang anunsyo ng produksyon na ito ay agad na umani ng maraming atensyon. Bagamat nagkaroon ng menor de edad na aksidente tulad ni Dion sa pagbubukas ng seremonya ng Autumn Field Media sa kabuuan, naging matagumpay ang okasyon. Napaatras si Tyr sa kinatatayuan niya kanina. Habang pinagmamasdan ng asawang umaakyat sa entablado mag-isa, napangiti si Tyr. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na napawi. Nakita ni Tyr ang isang figure na nakasuot ng itim na hood na nagpapakita lamang ng isang mata, nakatayo doon, hindi gumagalaw sa gitna ng crowd. Para siyang multo, malinaw na kakaiba ang pananamit ng lalaki ngunit walang pumapansin sa kanya. Ha? Ano ito? Hindi sinasadyang pagmura ni Tyr sa kasinampal ang kanyang sarili sa ulo ng ilang beses. Kuya Tyr, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Lily Zimmerman na nakatayo sa tabi niya matapos mapansin ang kakaibang ugali nito. Wala yon. Napakamot ng ulo si Tyr bago muling tumingin sa crowd. Gayunpaman, nawala ang figure.
Huminga ng malalim si Tyr at nagpas siyang umalis sa venue ng seremonya. Lumiko siya patungo sa rooftop ng gusali ng Autumn Field Media. Medyo naalis ng malamig na simoy ng hangin sa rooftop ang isip ni Tyr. Lalong lumakas ang kanyang intuition sa pag-iisip kung ito ba ay hallucination o realidad, dahilan para hindi mapalagay si Tyr. Ang pakiramdam na ito ay katulad ng 2 taon na ang nakalipas ng ang Regal Palace at Shadow Totem ay sumiklab sa isang digmaan. Pinapanatili nito ang Tyr sa gilid sa buong oras. Kinuha ni Tyr ang phone niya at tinawagan ang isang number. Hindi nagtagal, sinagot ang tawag ng mahina at paos na boses. Malabo rin ang boses, parang maltong nagtatago sa dilim ang lalaki. Boss. Kay Raptor pagkatapos mawala si Darkshire sa Thailand, nagpakita ba siya ulit? Natuntun ba ng Shadow Department mo ang kanyang kinaroroonan? Tanong ni Tyr. Sa kabilang dulo ng tawag na ito ay si Kay Raptor pinuno ng Shadow Department ng Regal Palace, at isa rin sa 18 general ng Regal Palace. Boss, nag-issue ka ng 180 bilyong bounty sa Dark Web at ngayon, hindi mabilang na mga assassin, mercenaryo, at bounty hunters ang sumusubaybay sa kinaroroonan ni Darkshire. Ayon sa pinakabagong impormasyong nakalap ng aming Shadow Department, kalahating buwan na ang nakalipas, mayroong ay pinaghihinalaang bakas ng Darkshire sa Myanmar, iniulat ni Kay Raptor. Pinaghihinalaan. Sumimangot si Tyr. Kay Raptor, what I want is exact information. Don't give me these ambiguous terms. Tell me, just how long it takes you to develop the Shadow Department up to GP's level. Pakiramdam ni Kay Raptor ay walang magawa at higit na walang hikbi. Ang Shadow Department ay binuo lamang hindi pa matagal na ang nakalipas kaya bakit palaging inihahambing ito ni Tyr sa GPE. Pareho silang magkaiba ng level. Gayunpaman, nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Kay Raptor pagkatapos magmuni-muni ng kaunti. Si Tyr ay dati ng labis na extorted ng GPE, kaya ang kanyang pagkainip na makita ang improvement sa Shadow Department ay normal lamang. Anong nangyari sa Myanmar? Patuloy na tanong ni Tyr. 3 super assassin ang niranggo sa top 15 sa listahan ng International Assassin, isang world-class elite mercenary organization, at isang golden-level bounty hunter ang natagpo ang patay sa parehong lugar sa Myanmar. Ang mga autopsy ay nagsiwalat na sila ay namatay sa kamay ng parehong killer, bawat isa sa kanila ay napatay sa isang putok, sa kabuuan ay halos 20 tao ang napatay sa loob lamang ng ilang minuto. Batay sa aming kasalukuyang impormasyon at kasama ang 180 bilyong dolyar na bounty na inaalok mo sa Dark Web, naisip namin na tanging ang orihinal na pinakamalakas na tao ng dating Shadow Totem, si Darkshire, ang makakagawa ng ganoong bagay, sagot ni Kay Raptor. Saglit na natahimik si Tyr bago sinabing, tama ka. Ang tanging taong mamamatay tao, mercenaryo, at mangangaso ng bounty ay magtutulungan para pabagsakin ngayon ay si Darkshire. At saka, para mapatay ang napakaraming world-class ang mga elite ay Darkshire lang din. May iba pa bang impormasyon? Wala, sagot ni Kay Raptor. Boss, hindi ako natatakot na mapagalitan ka kaya prangka ako, sa information system natin ngayon, hindi natin masusubaybayan ang Darkshire. Sa ngayon sa mundo, bukod sa mga opisyal na ahensya ng paniktik sa malalaking bansa, ang GPE lang ang makakapagbigay ng mga detalye ng kinaroroonan ni Darkshire. Kalimutan ng GPE. Tinakop nila ang sarili ni Darkshire. Kung makakapag-invest lang ako ng napakalaking bilyong dolyar, mapapaunlad ko rin ang Shadow Department. Sino ang nangangailangan ng GPE? Kay Raptor, I've been feeling uneasy these 2 days. I think Darkshire has come to Celestial Empire, ani Tyr. Ano? Nagulat si Kay Raptor. Boss, imposible yon. Ang Celestial Empire ay ang libingan ng maraming kilalang tao sa ilalim ng lupa. Hindi dapat ganoon kalakas ang loob ni Darkshire na pumasok sa mga pinaghihigpitang bakuran ng bansang ito, tama ba?